Sulat ni Solomon in chapter 1, verse 1, anak siya ni David, o siya ang hari sa Israel. Si Solomon gitawag siya man of wisdom and foolishness. Siya ang tao nga grabe ka maalamon, tungkol kikitagaan siya kaalam, wala makalabaw. Ito na niya unsa ning gitawag history, ito na niya unsa ning gitawag nga discovery, ito na niya unsa ning scientific, no? Ningon pa gani siya kung tanaw ninyo ang chapter 1, ang tubig daw gikan sa bukid padulong sa dagat, pero mobalik ra pud sa tuburan. How come nga si Solomon nakabalo nga ang tubig mobalik ra pud sa tuburan? Gisgutan niya ang cycle of life. Magbalik-balik lang daw sa tanang butang. Ningon siya, ang first generation mo abot, kung matapos na po, kung mabalik ra gihapon ang laing generation. Kunya, wala ko kabalo, asa ni padulong, kung siya tungan sa tanan. Ningon siya, naano lahi-lahi ang kahimtang sa kinabuhi, laing kabos, laing pobre, laing malamon, o laing kabuang. Pwede ni mo lingawan ang imong kinabuhi, hangtod ka matapos gini. Pero ang conclusion niya tanan, kung yung pasawa ng chapter 1 verse 2, yung paniyak kawa, walay pulos ang kinabuhi, ug samara nga nagukod sa hangin. Kung dato daw ka, inig ka matay ni mo, wala ka kabalong sa ibuhaton sa bahandi sa nagsunod. Pwede nga dato ka karon. Pero ang imo lang nahibalaan, dato ka, pero ang imo sa lapit, tuwa dito sa mga tao padulong. Wala ka masayon. Ingon pa niya, ang kinabuhi sa tao, nagapangabudlay sa tibok niyang kinabuhi. Pero unsa daw ang iyang mapaabot? Nagatubang lamang siyang kamatayan. Yadin daw sa kalibutan, ingon siya, life is full of sorrow, suffering. Daghan daw kay kagulanan ng kinabuhi, o puno daw siya sa pag-amtos, na dili daw siya matungkad sa kalam o gunauna sa tao. Niya ningon si Solomon, kakawangan. Akong balikod, si Solomon gitawag o the man of wisdom and the man of foolishness. Why? Si Solomon ang usa ka tawo nga gisulayan ang duha ka klase nga kinabuhi. Unsa ning kabuang o unsa ning kaalam. Gisulayan niya tanan. Kung imo ang tanaw ng Ecclesiastes, iyahang kong gikonclude, walay pulos ang tanang butang. Ano man, I've been there. So iyahang gistadihan, under the sun, ilalom nining kalibutan na Ecclesiastes chapter 1, ingon pa niya, ang tanan na panghitabo sa kalibutan, na ay kaugalingong panahon. Niya kining tanan, gitakda sa Dios. Muna ningon siya nga gabalik-balik ang tanang butang. Kunya ni-conclude siya nga kawang daw ang tanang butang. Ano ka, ningon siya kawang, no? Gisulayan niya tanan. So atong hisgutan karon, ang ginatawag nato meaningless, life is meaningless. Anong meaningless man? Okay? Ang gina-search magod sa life, nanong ningon tag meaningless, na itulo ka butang nga klaro kayo. Joy. Ang kinabuhi sa tao, nagapangita siya tinuod nga kalipay. Second, purpose. Katinguha siya unsay purpose sa existence. Ikatulo, what happens after this life? No? Only joy, purpose, and satisfaction, fulfillment. Mao ning ginapangita nato katagpawan, unsay tumong sa kinabuhi unsa gining kalipay. Nganong naning kamot ta gusto ta malipay, gusto ta makakita og purpose sa life, gusto ta unsay essence nganong nata dinhi. Kunya naay three basic nga question sa life, no? Who am I and why I am here? Why do we exist? And what happens after this life? Unsa daw hadaw tagikan, unsa daw atong purpose, identity nato nya, unsa daw ang tumong nganong nata dinhi? Unsa may tabo human aning kinabuhi? So we search for joy, we search for fulfillment, and we search for a purpose. Unsay tumong sa kinabuhi? Si Solomon i-conclude, kawang lang ang tanan. Kawang lang daw. Nganong moingon man siya kawang? Ang chapters 11, atong gibasa ganina, ang isa sa mga part sa conclusive nga statement ni Solomon, diya sa Ecclesiastes chapter 11. Ningon siya sa 7, ingon siya, maayo ang pagpahimulos sa kahayag sa adlaw. Maayo man gyud ang pagpahimulos kinapamantaan under sa kalibutan. Kunya ningon siya, pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi kay bisag unsa pa daw kataas niini, hinumduman do nato nga taas kayo ang panahon nga tuwa ka sa minteryo, tuwa ka sa lubnganan kaysa sa imong pagkabuhi. Ug tinuod ba yapon ni? Ang atong mga higala nga nangamatay na or pamilya, tuwa gyapon sila hangtod karon. Pero kita dinhi nagpaabot na lang sa mubo na pud nato nga nahibilin. Wa ganita kabalo kanus sa tamo pahulay. Di po ta gusto mo sunod. That's the point. Verse 9, ingon siya, batanon, pahimusli ang imong pagkabatanon. Pag mayon ang Bible ng batanon, nag-isgot siya nga naapay ability, naapay kakayahan. Yan, ingon siya, paglipay ka mo, samtang batanon pa ka mo. Puro, naon sa man si Solomon, gano'n ingon siya na, tagbawang imong kinabuhi, samtang batanon pa ka, pag-inom. Niya, buhata ang tanan imong gusto. Niya, tumana ang imong gipangandoy, niya na siya. Pero nabutang siya, conclusive na part, ingon siya, apan tibaling nga, silutan sa Diyos, ang tanan imong gibuhat. Ano ningon man si Solomon, meaningless, life is meaningless. Ang iyang gitun-an ang life under the sun.
ang kinabuhi ilalom din sa kalibutan. Ug nasuta ni Solomon that life is limited. Ang kinabuhi limitado siya. Second ngayang nakita, life has boundaries, no? Na ay limitation, na ay boundary, dili nimo matagbaw bisag tagbaw di mo ang tanang butang, di ka matagbaw sa tanang butang. Iyahan ang na-conclude. Kunya nag-isgot siya nga ang life na short lang kaayo puno pa yung sorrow ug suffering. Kunya bisan pagdato daw ka ug malamon ka December na daw gyapon ang destination, mga matay na daw gyapon tagtanan. What's the point? Unsay purpose sa imong life? Muna, ang first point nga itong isgutan na ni, the investment of life. Ingon pa na sa 7, mayong pagpahimulos sa adlaw. The investment of life. Paano ni mo gina-invest ang imong life na define siya kung kinsa ka? For example, din sa kalibutan, paano ni mo ginapangita itong joy, purpose, fulfillment? Ginapangita ni mo siya. Ang uban, ginapangita nila ang joy, purpose, o ang ilang fulfillment, katagbawan sa kinabuhi through drugs. Ma-enjoy sila nga magsige na lang sila gisi, yung mga drugs na pagka mahuwasan-huwasan na po. Gina-enjoy nila ilang life through drugs. Ang uban sa inom, no? Gina-enjoy nila ilang life through ilimnon. Makalipay ba siya? Yes. Temporarily. Pangutanan ninyo ng mga adik kung nalipay ba sila. Sige na lang kay gisi. Ang uban, no? Nagay na ulian. Sige na lang gisi. Ang karon. Nakuha na itong point. Na-enjoy sila for a short while, for a short time. Maka-enjoy ba ang ilimnon? Yes. Usay ka rin, mag-Bible study pa during gainom, no? So, maayaw mga discussion na ito kung sa Ginoo. Nakuha na itong point. So, ginatagbaw, naa siya kalipay sa short time. Ang uban sa sex. Bisag out sa marriage, gina-enjoy nila ilang life. No? We are free. O, ginatagbaw nila ilang life. Ang uban sa mga bisyo. Gikuha na itong point kung saan gisgutan ni Solomon. Kung yung basahan ng Ecclesiastes, you will know. Basahan ninyo ang Proverbs, basahan ng Ecclesiastes, iyahan ang gig. Dito na po ang tanan. Si Solomon, ihabang sulayan ang pagbutsaka sa inom? Yes, isulayan na ni Solomon. How about women? Sex? Yes. Pila ka mo kasawa ni Solomon in 1 Kings chapter 11, nagisgot siya din na si Solomon na ay 700 wives and 300 concubines. 700 kasawa o 300 kakabit. Puyo-puyo. 1,000 mga igsoon? 1,000. He is the most, or siya ang pinakadato sa tibok Israel. Yearly, gadawat siya tons of golds. Unya, silver, mga mahalong bato. Gani, nasa mga kaugalingong palasyon, nasa kaugalingong park, nasa kaugalingong mga balon, mga well. Nasa kaugalingong mga mahalong kahoy. Gani, ang iyang trono, puro gold, na ilipang na design. Gigamit niya ang tanang kalab, gisulay niya ang tanang butang. Nakuha niya ang tanang mga mahalong kahoy, tanang mga hayop. Ipundar niya sa Jerusalem. Kung mag-iskot tag infrastructure, si Solomon ang pinakadaghan. Kung mag-iskot tag asawa, siya po'y pinakadaghan. Kung mag-iskot tag treasure, siya po'y pinakadaghan. Pero ang iyang conclusion sa life, kawang daw. So kung utangan na itong pagtulunan, paano ni mo i-invest ang imong life? Pwede man ka mag-utsakas, tibok ni mong kinabuhi. Pwede po ka mag-drugs, you are free. Actually, dili na free sa pulis to. Pwede na mo buhatan ang tanan ni mong gusto. Wala magpugong. Pwede ka mag-bisyo anytime you want. Pero ningon si Solomon, nasulayan na nako ang tanang butang o ang tanang butang huwag tapos na. That's his conclusion. Kung gusto ka dagan ng mga asawa, sulay. Makita na gyapon ni mo diyan, huwag ginay pulos sa ginabuhi. No? Kung magbutang kabuang nga life. So paano ni mo gi-invest ang imong life? Kung paano siya di mo siya gigamit mo na ikaw? That's who you are. That defines who you are. Pwede ni mo siya ma-enjoy for a while, yes. But remember, ningon siya din kung ata na niyong gusto, pahimos niya ang inyong kinubuhi. But remember, apanti man ay hukman ka mo sa Diyos. Second point, nga nung ningon si Solomon, nakawang ang life. O niya nga tuwa ang sulbaron karon. Nga nung ningon si Solomon, nakawang ang life, nga naa naman sa ihatanan. Kumingon tag namamang ka sa dalawang ilog at a time, that is Solomon. Kita di man ta pwede ingon na, pero si Solomon mo na iyang life. Gani, nag-worship palit siya laing mga Diyos, yes, kung siya mga wife. Simba siya laing Ginoo, nasulayan po niya. Kung mag-hisgot lang tag-experience under the sun, look at Solomon. Tanawa si Solomon sa iyang life. Ningon siya, nasulayan ko ang kabuang o kaalam o kakita ko nakawang lamang ang talagutang. So atong isolve karon ngano ningon siya nga meaningless. Life is meaningless. Verse 12, chapter 12, verse 1. Ingon pa niya, busa hinamdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ikaw. Kung lang gitiwas og basa no? Sa dili pa mo abot ang makasubo nga mga adlaw katuigan nga moingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi.
Conclusive di nga part. Iningon pa gani siya din sa verse 13, chapter 12, verse 13. Humanining tanan, usa lang kabutang, ang angay kong isulti. Tahura o kahadluki ang Diyos, ug tumana ang iyang mga sugo, alang kini sa tanang tao. Life is meaningless without God. Ano ni mo i-invest ang imong life without God? That is meaningless. Wala lay pulos ang kinabuhi kung why Diyos. Di man pwede ni mo i-invest ang tibok ni mong life, pero kung wala gani kay Ginoo, wa gyud kay pulos ng kinabuhi. Kaya ang value sa life, ang meaning, purpose, ug ang joy, kanunay siya nagahigot sa Dios. Kung makit-an nimo ang Dios, that is the true joy. Kung makit-an nimo ang Dios, that is the true meaning. Kung makit-an nimo ang Dios, that is the fulfillment of life. Ingon pa si Blaise Pascal, naihawang nga itong kasing-kasing walay laing mathematical na siya. Makaingon tag scientist siya. Pero niingon siya nga naihawang nga itong kasing-kasing walay laing makapuno kung dili ang Diyos. Niingon siya na mga igsoon. Pwede na to sayangan ang atong kusog, ang atong life, atong treasure, ang atong gipaningkamutan, but take note, walay pulos ang kinabuhi according to Solomon without God. Mag-make sense lang ang kinabuhi kung naay Diyos sa imong kasing-kasing. O na hinungdan nga niya si Jesus. Ang John 10:10, ningon siya, ang kaway na niya, ang sa pagpatay, paglaglag, o pagpatay, pagpangawat, pagpatay, o paglaglag. Pero niya ako, ako kamo makabato ng kinabuhi madagayaon. Si Jesus ang naghatag og meaning. Despite sa sorrow, evil, kadautan din sa kalibutan, suffering, there is meaning. Where is found in Christ. Makit-an lamang kini kang Kristo. Kung imong gituhan si Kristo sa imong kinabuhi, ingon nga Dios ug manluluwas, that's the true fulfillment of life. Mo nang tinuod ka kahulugan sa life. Mo na yang giingon abundant life, nagisgot siya sa meaningful life. Meaningful life. Ang uban ginadefine niya ang abundance of life nga natang Christ treasure daw. No, that is the treasure. Ang gihisgutan niya din meaningful, naay kahulugan nga life. Naay meaning nga kinabuhi diha kang Kristo. Ug mao na iyang gisaad sa cross. Naa kay kinabuhing dayon kung mutuo ka nga si Kristo lamang ang nagbayad sa atong kalapasan dito sa cross. This is a personal message. So life is meaningless. Mag-define siya kung paano nimo siya gi-invest o paano nimo nakita ang Ginoo throughout sa imong lifespan. Nailhan ba nimo ang magbubuhas samtang naapatay usog, naapatay panahon? That is the true meaning kung nailhan nimo siya. Why? Ganong kinahanglan nato sutaon ang ginatawag nato pangitaon ang Ginoo samtang buhi pa ta. Naay judgment imo pa niya hukman sa Dios ang tanan tang buhat bisan sa ato gibuhat sa tago, maayo man kini o dili. Gisgutan ako ganina na itulong ka pangutana. Who are you? Why you are here? And what happens after this life?